Mas marami ng Pilipino ang hindi pabor sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Yan ay kung pagbabasehan ang pinakahuling survey ng Pulse Asia. Lumalabas din na mahigit kalahati na mga nasa Mindanao ang tutol sa BBL. Samantala, 8 sa 10 Pilipino ang nagsabing hindi sila kontento sa mga paliwanag ni Pangulong Aquino tungkol sa engkwentro sa Mama sa Panon. Narito ang report. Sa survey ng Pulse Asia ng 1,200 ng mga Pilipino sa buong bansa, lumabas na 44% ang hindi pabor sa Bangsamoro Basic Law, 21% ang pabor, samantalang 36% ang undecided o hindi pa alam kung papabor sila rito o hindi. Ginawa ang survey noong March 1 hanggang 7 kung kailan putok na putok ang issue sa Mama sa Panon encounter. Sa Mindanao, kung saan may pinakamaraming nakababatid sa BBL kumpara sa Visayas at Luzon, marami rin ang ayaw rito. 62% kumpara sa 20% lamang na may gusto rito. Kung tutusin, sa Mindanao direkta makakaapekto ang pagpasa o hindi pagpasa ng BBL dahil doon itatayo ang Bangsamoro Government, isang parlamentaryong regional government na iboboto ng mga masasakupan ng Bangsamoro Territory. Ang Government Peace Panel, inasahan na may negatibong epekto ang Mama sa Panon encounter sa usapin ng BBL pero hindi ang ganitong kalaking disgusto, lalo na sa mga taga Mindanao. The problem that we have sa Luzon, sa Visayas is the same as what we have in Mindanao, meaning yun pa ring mga pagkalat ng mga hindi kompleto at hindi tamang impormasyon. Sabi ni Joe Kipli, biktima ang BBL ng ani ay pagpapakalat ng maling impormasyon sa BBL, lalo na sa kasagsagan ng issue sa Mama sa Panon encounter. Meron talagang mga ilan sa mga politiko natin na talagang nagra-ride dito sa Mama sa Panon incident at nagiging balangan na nila ito, no, para patuloy na magbigay ng hindi tama or hindi buong mga information about sa BBL. Si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na chairman ng Ad Hoc Committee on the Bangsamoro na humihimay sa BBL, hindi na nagulat na marami sa mga taga Mindanao ang ayaw sa BBL. They're mad at this because they see that while the MILF is having peace talks with us, and there's already a BBL, and then they did this to our policemen. So that's a more bigger backlash than people in the north. Pero tiwala si Rodriguez na magbabago pa ang ihip ng hangin sa BBL. Depende na raw yan sa paghanap ng hustisya para sa mga namatay sa Mama sa Panon encounter. Malayo ang sentimientong ito sa isang SWS survey na ginawa habang nag-uusap pa lamang ang MILF at ang gobyerno. Sa survey noong 2013, 70% o 7 sa 10 Pilipino ang nagsabing magkakaroon ng isang peace agreement ang dalawang panig. Marso ng isang taon lamang pinirmahan ng kasunduang pangkapayapaan at ang Bangsamoro Basic Law ang produkto nito. Sa napagkasunduan, tatalikuran ng MILF ang armadong pakikibaka at susuklayan nito ng gobyerno ng mga socio-economic programs sa mga Bangsamoro Territory at bibigyan ang mga taga roon ng isang regional government na papatakbuhin hindi lamang ng MILF kundi ng mga taga Bangsamoro Territory. May survey ring kinomisyon ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Oktubre noong isang taon. At sa mga lugar kung saan pinapanukalang isama sa Bangsamoro, nakita na 89% sa kanila ang gusto ng Bangsamoro Basic Law at 11% ang ayaw rito. Para kay Rodriguez, magkakaroon din daw ulit ng panahon para tutukan ang pagpapatuloy ng prosesong pangkapayapaan. They will see once again that there is a need for lasting peace in the Bangsamoro. Otherwise, we go back to internal war, 43 years of warfare, where 120,000 men have died, and we have about millions displaced, billions used for arms. And so are we going to go back to this? Sa huling survey rin ng Pulse Asia, 8 sa bawat 10 Pilipino o 79% ng mga Pilipino ang hindi kontento sa mga paliwanag ng Pangulo tungkol sa Mama sa Panon. 8 rin sa bawat 10 Pilipino ang hindi sangayong hindi sinalubong ng Pangulo ang SAF-44 sa arrival honors sa Villamor Air Base. At sa halip ay dumalo sa pagpapasinaya ng isang bagong planta ng sasakyan sa Laguna. Nauunawaan naman niya ito dahil nga ang buong bansa ay nakikipagdalamhati sa sinapit ng ating mga bayaning PNP SAF. Nauunawaan niya ng Pangulo bilang bahagi nga nitong malalim na emosyon ng buong bansa.